Si Maria Magdalena ay binago ng pag-ibig ni Jesus. Tinawag, sumunod, at nagpahayag, buhay ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya'y ang hardinero kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanya sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," nang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay witness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiestahan ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, alam natin na isang makasalanan at isa sa mga pinagaling ni Jesus na kung saan ay maraming demonyo ang pinaalis sa kanya. At si Maria Magdalena ay naging isa sa mga tagasunod ng ating Panginoon, disipulo ng ating Panginoon. Pero hindi lang yon. Siya ay itinuturing na apostle to the apostles. Bakit? Siya, si Maria Magdalena, ay isinugo ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, na ipahayag na siya'y buhay. Sabihin, sa kanyang mga apostol na nakita niya si Jesus, siya'y magpatotoo na si Jesus ay muling nabuhay. At napakahalaga nitong role na ito ni Maria Magdalena sapagkat yung kanyang paghahatid ng mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay ay nagbigay ng sigla, nagbigay ng pag-asa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. At ito ang misyon ng bawat isang Kristiyano. Ito rin ang misyon ng bawat isa sa atin na tayo ay maging tagapagpahayag na buhay si Jesus. At ano yung kahulugan nito?
To proclaim that Jesus is alive is to proclaim that there is always hope. Palagi tayong may pag-asa. Tulad ni Maria Magdalena. Imagine, ilang demonyo? 7 demonyo ba yung sumanib sa kanya? At si Maria Magdalena ay namuhay na makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ni Jesus sa kanya, nabago ang buhay ni Maria Magdalena. Dahil sa pag-ibig ni Jesus, naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman niya na meron siyang pag-asa. Kaya nga, si Maria Magdalena, after na siya'y tulungan ni Jesus sa kanyang pinagdaraanan, nagdesisyon siyang maging alagad ni Jesus. Hindi man official o one of the 12, pero siya ay ilan sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Nasa background, pero taimtim na nakikinig at bukas palad na sumunod sa landas ng Panginoon. Kaya nga, makikita natin yung humility, makikita natin yung simplicity, at makikita natin yung sincerity ni Maria Magdalena sa pagiging alagad ni Jesus. Bihira nga siyang mabanggit sa Bible kasi nasa background lang siya. Pero yung pag-ibig ni Jesus sa kanya ang nagpabago sa kanyang buhay. At si Maria Magdalena ay naging tagasunod ni Kristo. Pero ang magandang nangyari doon, hindi po doon natapos. Hindi natapos sa pagsunod. Si Jesus, nang siya muling mabuhay, tinawag niya rin ang pangalan ni Maria. Sa ating gospel narinig natin, na si Maria Magdalena punong-puno ng kapighatian, pumunta doon sa libingan. Nakakita na siya ng pangitain ng 2 anghel, pero hindi pa rin siya na-amaze because of seeing angels. Imagine that. Siguro pag tayo nakakita ng anghel, is something different, something unique, something beautiful. We will be amazed. Pero dahil punong-puno ng kalungkutan si Maria Magdalena, nakakita na siya ng 2 anghel, wala pa rin sa kanya. Nakita niya na si Jesus na buhay. Hindi pa rin niya yun napansin. Hindi pa rin niya nakilala si Jesus dahil punong-puno siya ng kanyang sarili ng kalungkutan, kapighatian. Paano niya nakilala si Jesus? Nang banggitin ni Jesus ang kanyang pangalan, Maria. It's the call of the apostle, call of the Lord na sumunod sa kanya. Kaya nga napaalalahanan si Maria nang tawagin ni Jesus ang kanyang pangalan. Ito rin yung tumawag sa kanya sa unang pagkakataon. At ngayon, tinatawag ulit siya. At this time, hindi lang basta disipulo, kundi bilang isang apostol. Isinugo ni Jesus si Maria Magdalena sa kanyang mga alagad para ipahayag na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, siguro tayo may mga iba't ibang kwento at karanasan na tayo rin makasalanan at nabago yung buhay natin because of the love of Jesus. At itong pag-ibig na ito na Jesus ang tumatawag din sa atin at siyang magbibigay buhay sa atin. Tulad ni Maria Magdalena, tayong lahat ay inaanyayahan na ipahayag sa salita at sa gawa. Buhay ang Diyos. Buhay si Jesus. Buhay ang pag-ibig. Hindi nagagapi ang pagmamahal. At ang pagkabuhay na Jesus na ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. May pag-asa. Buhay ang pag-asa. Sigurado ang pag-asang nanggagaling kay Jesus. Kaya kakapit tayo kay Jesus. Susunod tayo kay Jesus. Mga kapatid, ikaw ba? Ano yung karanasan mo ng pag-ibig ng Diyos? Saan ka dinala ng pag-ibig na ito? Sa pagbabago? Sa pagsunod? Mga kapatid, napakahalaga. Pakinggan natin ang mensahe ni Maria Magdalena. Buhay si Jesus. Nakita ko siya. Mga kapatid, sana ang ating buhay ay maging buhay na patotoo. Buhay si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming Diyos, gamitin mo kaming daan, gamitin mo kaming instrumento na ipahayag na buhay ang Diyos, buhay si Jesus, ang iyong anak. At ikaw ay kapiling namin palagi, buhay ang pag-ibig, at sa nagmamahal, palaging nagwawagi. Aming Ama, tulungan mo po kami na maging patotoo ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, patungo sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.